So, ayan guys. So, ang aking SWOT analysis is, syempre hindi mawawala ang strength. So, ang strength guys, ang sinagot ko dito is successful business. Syempre, di ba? Strength talaga natin pag magkaroon ng successful business. And then, connection. Connection po. O, mahalaga po ang magiging strength po natin yung connection, dahil connection between our customer, o di ba? Our customer, and especially to our competitives, o di ba? Sa mga competition natin guys. So kailangang maging strength natin yan siya guys. So kailangan marunong po tayong mag-handle sa both customer and sa mga ating competitions. And of course, strength po tayo guys if we have enough funds, di ba? So kung meron po tayong sapat na kita, sapat na capital sa ating business, ay talagang strength po 'yun, di ba? And of course, hindi po mawawala yung partners, di ba? Business partners. So strength 'yun guys. 'Yun. So, tapos na, yun lang po ang aking strength. Then, meron din po akong weakness. So, di ba? Ang weakness natin kapag lacking stocks na tayo. Di ba? Lacking stocks. So, then, weakness po tayo kapag yung wala po tayong capital. O, di ba? Capital. Lalong-lalo na, number 3, customers. So, weakness kapag walang customers. So, di ba? O, tapos brands. So, di ba? Weakness natin yung brands kasi, di ba? Usually, ang iba nagbibenta ng mga branded, tapos yung iba naman merong hindi branded. So, between of that guys, meron po tayong tinatawag na yung dalawang customer natin ay mag-aanuhan yan guys maglalabanan yan sa brand. So, magiging weakness natin yan. Lalo na kung ang binibenta natin ay hindi mga fast moving. So, weakness natin yan guys. So, yun dun sa ating customer and brands. O, diba? Siyempre, sa ating mga competitions na lalong-lalo na kapag malaman natin na mas nalalamangan tayo. So, diba? So, weakness natin din yan kapag nagiging low yung business natin. So, nasa weakness po din yan, guys. So, yun. Siyempre, pag may weakness, hindi rin po mawawala ang opportunities. So, diba? So, ang opportunities po natin, guys, siyempre, number 1 po yan, guys, ang social media. O, diba? Ang social media exposure. So, yun po, hindi po yan mawawala sa ating SWOT analysis. Then, syempre broadcast, o di ba? Broadcast widely, o di ba? Broadcast widely to your specific product. So, kailangan guys, pag nagbibenta tayo, i-specific natin kung ano po ang binibenta natin. Kasi, pag nagbibenta ka lang nang wala namang, hindi mo naman alam din kung anong binibenta mo, di ba? So, kailangan natin i-specific kung ano po ang ibinibenta natin, kung magkano ang benta natin, o. Kailangan natin i-alam sa customer para yung titingin na customer, hindi na sila tanong sa atin kasi nga specific po yung ating paglalagay ng price list or na kung ano ang binibenta natin. And syempre, meron din pong market publicity, o diba? So yun na yun sa social media guys, is yung marketing strategy natin, yun dun. Kailangan i-public po natin. Huwag nating i-hide kasi hindi po makikita ng customers. O diba? So that's my opportunities. Tapos kung mayroon pong opportunities, syempre marami ding traits. So hindi nawawala ang traits. So ang aking traits guys is syempre observe. So, di ba? Marunong tayo mag-observe sa palibot, sa market industries. Kailangan nating makinig, we have to listen, then make action kapag kung ano nakikita natin. So, gagawin natin guys in positively way. Then, para hindi po tayo matalo ng ating mga competitions. Ayun, mga competitors. So, then overcome your business weakness and make it possible. O, di ba? Gawin natin posible ang lahat ng imposible. Yun ang trait natin. Then, learn to play the game with your competitors. So, kailangan nating marunong maglaro, guys, sa larangan ng business. Hindi po pwede ang tatanga-tanga, tatamad-tamad,
sa ating business, kailangan nating marunong tayong maglaro, o di ba? It's not gambling, but it's illegal, o di ba? Illegal po guys ang gagawin natin. So kailangan nating marunong tayong maglaro between ating customer at saka ating competitors. Lalo-lalo na guys, meron pong mga competitors na pupuntahan ka dyan guys, mamasid-masid yan kung anong paninda, kung anong meron ka, o di ba? Magtatanong-tanong yan kung magkano ang presyohan mo, o di ba? Tapos gagayahin niya. So kailangan maging watch at alerto tayo, marunong po tayong mag-handle sa mga pagdating ng mga bagay na ganyan guys. So kailangan matuto tayong maglaro sa larangan ng business, o di ba? Then make it more controversial, o di ba? Kasi pag controversial guys, tataas ang marketing natin guys. Tataas ang market natin kapag maraming nagtatanong at maraming na nag-aano sa business mo. Ano kaya yung ganito, ganyan, no? Pag more controversial yung business natin, tataas ang ating earning, di ba? Kasi dudumugin ng customer ang paninda mo, o di ba? And then make it more exposed, o da, exposure sa ating mga customers. So yun po sa strategy natin. Yun po ang sagot ko dito guys sa aking SWOT analysis. Ayun guys. So yun po sa tayo. At lahat po ng ang ano ko po nito guys is meron pa siyang question dito guys is ano daw, what is the competitive advantage of your business? What is the competitive advantage of business? So yun nga yung sinasabi ko guys, sa larangan ng business kailangan po nating matutong maglaro. Hindi po yun in the negative way. Kailangan po nating makipaglaro sa ating mga competitors. Kasi ang competitors, yun po ang magda-down ng paninda mo. Yun po sila ang mga kalaban natin. So, kailangan natin silang kilalanin din, kilatisin natin. Tapos, syempre, kapag yung mga paninda natin ay malalaman nila guys na mababa pa sa kanila, yung mga competitor natin guys, gagawa din yan ng strategy, bababaan din yan nila ang kanilang business. So dapat tayo maging wise tayo, huwag talaga nating sabihin ang exact amount, ang exact price na ibibigay natin para sa ating customer. So meron po tayong range na ibibigay para hindi po nila tayo malamangan. So it's been a life in the Philippines. Until next time, have a good day mga kasari. So yun, salamat sa ating estudyante na nagtanong sa akin dito na para sa kanilang business, educational business sa kanilang lesson. Ayan, ako po ang napili niya. So ibig sabihin guys, lucky tayo kasi ang tingin nila is successful po ang ating business. O diba? So successful ang business natin guys para sa mga paningin nila sa atin. Kaya tayo ang napili nilang interviewin. So salamat. It's been a life in the Philippines. Sasagutan ko po muna ang lahat ng to dahil manunusblid po ako sa daming question. Sasagutan ko po siya. Salamat. Until next time.